Mga kasabong, magandang araw ulit. Dito naman tayo sa Tito Sabungero. Ating episode sa ngayon, itong pointing tips. Maraming paraan paano natin ihanda ang manok sa isang laban. Itong sinasabi nating paghahanda ng ating mga manok panlaban ay isang masabi na rin natin na pointing tip, no? Pero pag sinasabi nating pointing, ibig sabihin yan, hindi yan tuparan. Kailangan meron tayong sasalihan na derby. Kasi yung point na sinasabi natin, ang ibig sabihin yan na pointed na yung manok or naka-point na yung manok, meaning andyan na siya sa stage na pwede mo na siyang ilaban. Pag hindi mo siya ilaban on that particular moment, the next hour niyan, posibleng mag-off siya. Kasi pinupoint mo ang manok. Pag pinupoint mo ang manok, kailangan talaga ma-fight mo siya. Kasi pag hindi mo ma-fight, tapos ang manok, na-point mo siya, ang next number of hours niyan, pag mag-off na yan siya, it's another long period of recovery. Hindi na yan siya pwede ilaban. Kasi matamlay na yung mga muscle niya at saka katawan dahil na sa mga tarak natin, vitamins at iba-iba pa mga materialis na pangkondisyon. So, pag mag-point tayo ng manok, siguraduhin natin na ma-fight talaga itong manok na ito. Pag hindi natin na-fight, i-kondisyon naman natin uli sila. Now, ang pinaka-point sa sinasabi nating pointing, dapat malaman natin unang-una itong fighting weight. Ano ba itong fighting weight? Ang fighting weight, kung saan malakas ang ating manok at magaan ang kanilang timbang. Yun ang fighting weight. So, paano kunin ang fighting weight? Yun naman ang tanong natin. I-spar natin sila. Every time mag-sparta, i-record natin lahat yung activity niya. Kung saan siya magaling at saan siya magaan, yun ang fighting weight. Lagdaan natin yan sa ating mga kalendaryo. Halimbawa, ang fighting weight niya, andyan sa 2.25. I-maintain mo talaga yan kasi dyan siya malakas, dyan siya magaling, at dyan siya magaan. Kasi pag derby kasi, timbangan yan. So kung maliit yung manok mo tapos mabigat, medyo lugi tayo dyan. Kailangan matangkad, malaki, pero magaan siya. Pero yung lakas, hindi naman na-disturb sa kanyang timbang na medyo magaan. Kaya kunin natin yung pinaka-fighting weight ng ating manok. Now, sa pointing, ito, may semblance ito sa pagkuha ng fighting weight. Kasi pag sinasabi nating pointing, point yung manok mo. Halimbawa, ang tansya mo, lalaban ka at 12 midnight. Dapat at 12 midnight, yung manok mo andyan na sa peak. Pag hindi yan malaban, sigurado yan, off na yan siya. So, dapat ang manok hindi mag-early peak, hindi rin mag-late peak. Paano yan siya gawin? Dapat constant monitoring lang. Constant monitoring lang. Meron tayong mga pantara kasi, yun ang naka-influensya masyado sa mga manok natin na pinopoint natin. Pag hindi kaagad, kasi may delay sa mga games sa cockpit arena, dapat alam ng handler kung ano yung mga extender na pwede niya ibigay sa kanyang manok para hindi mag-off ang kanyang manok dahil sa tarak na kanyang ginagamit. So, isa din yan. Ang bawat handler merong iba't ibang style. Kasi itong pointing ng manok, itong conditioning ng manok is an art. Iba't iba yung mga karanasan nila, iba't iba yung mga style nila, at saka skills, at saka iba't iba yung mga naibigay sa kanila base doon sa kanilang mga ginagawa sa paghahanda ng manok. So, ang pinaka-basic lang dito, alamin mo kung kailan mag-pick ang manok mo. Pag mag-pick ng manok, dapat matansya mo na talagang papalo yan siya. Pag na-delay, alam mo din kung paano i-extend yung pick niya para at least hindi mag-off yung manok mo at meron pa rin siyang palo kahit na-delay yung game. Mga kasabong, yan lang muna ang ating tips and trivia dito sa Tito Sabungero. Magandang araw po.